ang nag-ano sa akin magpapaya si Sir Paing. Si ano rin. Sir Paing. And nag-enroll ako sa class niya nung ganun? Ito lang Nagkakandak siya ng training? Small classes lang. Parang around 10 lang kami nun sa Bukid de Raya. Yung isang kable. Hindi, siya tagapagmana. Hindi naman. Actually, kami ng mga dapat yung dad ko kasi ang magpa-farm talaga dito. Retirement. Kaya lang inabutan siya. He died at 48. Naman. Ang plano niya dito, mga bower, mga goats. Yun ang plano niya noon. Wala, inabutan. Tapos, ever since bakit? Cancer. Talaga? Ano siya, OFW So, he was a geologist. He works for Chevron. Tapos doon sila sa gitna ng dagat. Yung mga oil rigs. Yung mga pagkain doon, syempre mga process. Puro ganun. Puro ganun. So, eventually, minintay na lang bata pa kami na, high school pa lang kami noon minintay na lang ng mom ko. Meron siyang isang tao, tapos meron siyang paila-ilang baboy. So, nung nakakapag-drive ako na inuutusan magdala ng pagkain ng baboy. Yung mga balat lang ng togi na binibigay sa amin. Inaakit ko lang dito. Ilang hektarya ito? Mga around 7. Wow, 7 hectares. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. I'm Miguel Cadiz from AMC Farms here in Pinugay, Baras, Rizal. Okay, Miguel. Primarily, yung farm is about? Yung farm actually, it's a vegetable and fruit farm. So currently, we have papaya, sitaw, kamatis, siling labuyo, and siling sigang as of the moment. But hopefully, we would be able to add other crops as well to cater dito sa community sa Pinugay, Baras, Rizal. And hopefully, makarating ng Manila ang mga produce natin. So, before mo dinevelop to into vegetables and papaya, yung existing na itsura ng farm, anong meron siya? Actually, before, meron siyang yung mga free-range na manok. Meron din siyang yung mga free-range din na baboy, and it was my mom's mga alaga. Syempre hindi naman din siya full-time na nag-aalaga, so parang it was just there to maintain the farm. Na merong tao, merong now we were able to put in, so I'm full-time here. We're able to put in the existing crops now to hopefully supply dito sa ating community. Pero marami ka ring puno ng mangga, actually, santol. Yes, sir. Madami tayong santol, puno ng mangga. It was matagal na sila nandito nung na-acquire yung land before ng dad ko. It was already here. So meron din kaming mga hopefully makapag-develop din namin ulit yung production ng santol, ng mangga. Kasi before, for personal lang namin family. So ma-explore din namin sana in the future na at marami ring banana? Yes, madami din kaming, actually yung mga bananas na yung mga saba,
sa mami ko yan. Parang ano lang, weekend ano niya na magtatanim siya ng mga saba. Ngayon siguro medyo marami-rami na rin yung saba niya and nakakapag-harvest na paila-ilang mga tumpok ng mga saging para sa bahay, yan. Pero hopefully, ma-explore din natin na maparami na may natin sa market. So, ilang na-develop mo? Ito pa lang? Actually, ito, tsaka sa likod. Malaki na sa likod? Ang meron ako doon around 3 modules. So basically, isang sitaw, yung isang kamatis, isang siling sigang, siling labuyo. Yun pa lang. Ang kasi dito, pag tag-init, nawala sa isip ko na yung tubig requirement. Bakit? May problema? May deep well. Kaya lang, ang requirement ko ng drip irrigation, 2 liters ang required ng 1 to 2 liters ang required ng isang plant So, may naka-on yung motor ko. Mag-upgrade. Pero may imbakan ka? Maliit lang. Siguro mga 2,000 liters lang. Wala pang 2 hours, wala nang laman yun So, ang nangyayari, shifting. So, 4 muna, bubuksan. Tapos, na lang. Eventually, mag-upgrade ako sir ng solar na submersible. At least yun, kahit magdamagan naka-on habang may araw, nakakapag-supply ng water sa taas. Okay, Miguel. Ikwento mo nga sa amin na, paano nag-start yung farm initially, supposedly para sa dad mo, binili niya to, and what happened? Actually, itong farm, this is for his retirement purpose. So, yun nga, kasamaan pala, hindi na niya naabutan dahil he passed on at an early age, at the age of 48. So, ever since then, we were just, my mom, primarily, were just maintaining si bata pa kami nun And then, ako naman, when I was younger, I would be the one bringing in yung mga pagkain ng baboy, pagkain ng manok, to check the farm. And then eventually, I was interested na into farming. Pero the first plan was to put an Airbnb type of business. So we have a view kasi sa likod overlooking the Sierra Madre Mountains. And then eventually naisip ko, sabi ko medyo magastos ata ang maglalagay ng accommodation. Siyempre, you have to have your structural investments, you have to have your electricity, kuryente, magandang lugar, you have to have amenities. Like, noong time na yun, naisip ko mga maliliit na pool where people can lounge over the weekend. Tapos, naisip ko na medyo mabigat ang investment. While I was doing computations, my friend introduced me to a farmer also, si Kuya Paeng of Buko de Raya. And I was able to talk to him and explore the potential of farming as well. Hanggang sa nag-enroll ako sa classes niya, I was able to get first-hand experience on planting, on the study of sa nutrients for the plants, ganyan, anong mga kailangan. And then eventually, yun na, nag-full-time na ako dito sa farming. I've been here siguro mga 4-5 months na ata ako nandito na full-time talaga. So far, very peaceful, tahimik, presko ang hangin. It's a very different scenery or environment from Metro Manila. Kasi before I was in sort of corporate. So talagang iba ang nasa farm. Itong mga santol, ano pa to? Before pa ma-acquire ng dad ko. Nandyan na. Yung parang... Hindi naka-acquire ang dad mo, no? Ano pa yun? Early 90s. Mura pa yun nun. Parang mga 20 pesos ata. Per square? Per square. Sweet. Tapos kahit pa paano... May ako. Yun. So mga
ganun pa nun. O, gusto mo mag-tour muna tayo? Pwede natin tour, sir. Sige, Tapos tour muna tayo. ano pa na lang din sila. Habang ano, Na, ilan ang tao mo? ngayon, sir, ano kami? 4. Pero kasi may construction. Luya. 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 Galing Kaya introduce muna natin si Miguel. Miguel Cadiz. Anong pangalan ng farm mo, Miguel? AMC Farms. EMC. Anong ibig sabihin nun? Actually, yung A, Acronym? Alfonso yung dad ko. Okay. Miguel, and then Cadiz. Okay. Yun yung, syempre, hindi mo mawawala yung tatay ko. Siya talaga ang original dito, eh. Okay. Sa So, farming. medyo maluwang din yung farm ni Miguel. 7 hectares. Around 7 hectares, sir. At sabi mo nga, ka-start mong unti-unti mag-develop. Yes, sir. Unti-unti. Eventually, hopefully, ma-utilize yung currently ang utilized pa lang around 6,000 square meters. Square meters. Yun pa lang. Papaya, Wala pa sa sili, kamatis. Wala pang 10%? Wala pang 10%. Wala pang 10%. Although yung terrain din kasi medyo rolling. So talagang hahanapan muna talaga ng magandang pwesto yung ibang mga tanim. Hopefully. But ang maganda dito sa farm, as it is, punong-puno na siya ng puno. Yes, sir. Tagal na, sir. Mag-ano ka na lang ng parang i-rehabilitate na lang. Yes. Kumbaga. Rehabilitate. Nagagalit nga yung nanay ko pag merong mga, kunyari, may mga parts na kailangan taniman. Huwag ka magpuputol ng puno. na ano. Okay. Kaya Sige. pili lang talaga yung unang dinedevelop namin na ano. Sige, Miguel. Tour tayo. Sige, sir. Tara. Ito mga luya. Ito, luya. Imbak muna ng mga, Okay. sa sako lang. Saan mo, napulot tong Actually, technology din, mo? sir? YouTube, tapos, tanong-tanong din. Ang dito, dapat medyo malilim. Malilim. And then, eventually, pag tumaas na kasi yung luya, dadagdagan na ng lupa. Ganun muna. Hanggang sa niya yung... I see. Ito yung mga, Hawaiian. Pero may nagbigay din sa akin na native. Nakatanim na rin yung mga native. Bakit daw? Ano ang logic dito? Ba't ganito? Dito, sir, ang mas madaling i-harvest din. Yung tapos magagamit ulit. Hindi ako konsumo ng masyadong malaking space din. Since ang tinataniman, ang nilalagyan lang namin ito, ilalim ng mga puno. Actually, pwede rin sa papaya eh. Kung medyo tumaas-taas na yung papaya sa ilalim nun, pwede rin ilagay yung mga luya. Ito yung Hawaii, sir. Ito, for planting to? For planting. Hindi pa tapos sila eh, dahil nag-move sa So, ang target ko, hopefully, 1,000 sacks per month ang magawa namin. Para every month, may harvest ka? Ma-harvest na... Yung per sack na ganyan, ilan ang expected? Gaano kadami? Sir, around 2 to 3 kilos eh. Wow! Ang isang 25 kilo sack yan, sir eh. So, 2 to 3 tons yan? Hopefully. Per month? Hopefully. Malalaman natin in 12 months dahil first time pa lang magluya na Tapos, dito naman yung nanay ko naglagay ng mga saging. Saging. Niya to. Although hindi na maintain masyado. Dahil pang lang, personal consumption lang. Dati dito ako nagsistay, sir. Ito yung unang parang ginawang bahay, kubo. Kaya lang kasi, over time talaga nag-deteriorate. So, dito muna ako nagstay sa tent. Naka-tent ka lang? Tent for 4 or 5 months. Diyan. Although may CR na kasi dyan, tsaka kitchen. So, nag-tent muna ako dyan habang ginagawa yung dito. Safe naman? Safe naman, sir. Buhay pa naman. Ito yung dating kubo na although hopefully maging gazebo ang namin dyan. Marami kang mango trees. Yes, sir. Productive ba itong mangoes mo? Tagal ko nang hindi, yung huling ko dyan, sir, may 10 years na ata. Kasi may pumunta, yung maghahati kayo doon sa produce. Yung spray.
magsispray. Yun na yung last time. Pero after nun, di ko pa na ano tong mangga. Madami, around ano to? 20 Trees. trees ng mangga. Eh dito sir, pwedeng lagyan din ng ano, ng luya. Oo, ganda. Okay, papaya, luya, what else? Ano yung mga Kamatis, meron tayong kamatis sir. Sitaw, Ah, tapos siling sigang, siling labuyo. kumusta naman yung mga vegetables? Yung ano sir, yung sitaw, okay naman. Kahit pa paano, marami naman mamunga. Tapos syempre, yun yung kasing parang in demand sa area. Aha. Dito? Dahil dito lang naman din, sila lang din kumukuha dito eh. Yung mga nagbebenta sa mga palengke. So parang merong mga 4 or 5 palengkes dito. Sila na kumukuha. Sila na. Hindi na namin dinadala sa Manila. Oo. Pero hopefully, medyo mataas yung production. Kumusta presyo? Surprisingly, ang presyo dito, sir, hindi naman ganun bumababa. Hindi tulad sa ibang lugar. Kumbaga, ang sitaw ngayon, sir, dito ang kuha pa rin 40 pesos eh. Sa ibang lugar, 15, Oo. 20. Yun ang ano dito, kahit pa paano. Marami rin kasing tinatayong subdivision dyan. Oo nga. So in 5-10 years time, marami na rin tao dito. Ito yung mga sitaw Ganda namin. ng sitaw mo. Ano pa lang ito, natanim ng September. Kumusta yung ano mo? Peste. Kasi lush yung vegetation mo. Yung peste, syempre, so hindi naman maiwasan talaga na hindi mawawala. Oo. Yun talagang Kamote, oh. management lang talaga. Ang ano namin dito, mga uod, Ang dadami, no? yun ang madami. Tapos ito na yung mga Fairness, ha? Ang gaganda ng halaman mo, ha? siling sigang. Oo, Ngayon medyo ganda. hirap kami sa patubig, gawa ng, yun nga, very, Ito, ganda ng background mo dito. yun nga, so dapat gagawin ng ano, parang Airbnb. Kaya lang sabi ko, ang daming competition, aesthetics wise, kailangan maganda yung lugar talaga. Yung mga ano, medyo mabigat. Front load talaga ang sa mga ganun. Dapat dito ang plano ko mga tents yung parang sa akin. Tapos may platform lang. Ayan, sir, hindi pa namin Yan pa, part i-develop pa pa yan. yan. Hindi pa na ano yan. Hindi pa. Ang ganda siguro doon, yung taas na yan. Sa taas yan, sir. Although hindi pa namin. Kasi yung masungi. Saan ba? Ito yan, sir. Takip, no? Nasa likod ng po. Dito tayo, sir, sa may ano. Meron. Tambayan tayo dito eh. Kilala ka na sa ano? Munisipyo? Wala pa, sir. Hindi ka ano? Hindi pa. Paano mo na-discover yung agribusiness? Nanonood. Kasi ang napanood ko sa inyo, sir, yung kalamansian sa Mindanao ata yun. Sa Zamboanga? Zamboanga. Oo. Nagcha-check out na rin ako ng mga ano. Sabi ko, mga okay din. Hanggang sa, yun nga, dapat yung Airbnb. Tapos nag-compute. Fairness, maganda. Kahit na maganda to na may konting Airbnb ka. Tapos ito yung highlight mo. Doon nga sa taas. Vegetable. Ang plano Ganda namin. kasi yung ano mo eh. Yung view. Ganda yung view mo eh. Yan ba yung masungi? Yes, sir, yun. Yung parang limestone doon na ano. Diyan. Ano to? Yung parang blue na yan. Ano na yan, sir? Yung mga bahay-bahay na rin. Puro mga subdivision na dyan sa baba eh. Natakpan na lang ng ano. Pero may mga makikita kayong mga red roofs. Doon sa baba. Mga subdivision na yan. Kumbaga, Ang lugar mo. nagiging ano na. Sayang, taniman din sana. Yan ba yung boundary mo? Yung ipil? Yes, sir. Doon pa. Yan na yun. Mga 10 meters. 10 to 15 meters. Boundary na yan nung ano. Okay. Diyan, balak, sir, magpaminta. Alam mo actually kung may Airbnb ka, ito,
It's just a showcase. Na parang yun yung You attraction. don't need to earn dito. Pero you have to maintain. Maintain talaga, sir. Kasi showcase. First ano pa naman eh. Actually lahat to first try. Maganda. In Na, fairness, ano, for a first timer, ha? First time. Siyempre, si Kuya pa yung malapit lang eh. Oo. Doon lang siya sa kabilang side eh. Kaya nakakadalaw. Na, Pumupunta si Paeng dito. salitan kami. Minsan pupunta ako sa kanya. Siya na bang pupunta dito. Minsan mag-aaya. Kakwentuhan. Sabi ko, Kuya Paeng, may farm din ako inaasikaso. Yung man ako parating dapat. Hindi ako pwedeng parating nandun. Si Kuya Paeng, full-time din na ano eh. So, ito yung mga... Ganda, in fairness. When you say full-time, literally, anong ibig Literally, dito na ako nakatira. Dito na ako nakatira sa farm. sabihin? So, talagang very hands-on when it comes to planting, when it comes to applying fertilizers, when it comes to, you know, identifying ano bang kulang sa tanim, bakit ganito, bakit ganyan. So very hands-on. And at the same time, syempre, I also ask help from the community. Unang-una nga, dun sa aking parang mentor, ang mentor ko si Kuya Paeng Natividad. And then at the same time, syempre, we have Facebook, we have YouTube, we have agribusiness. So nakikita ko din yung mga very inspirational stories of other farmers and yung mga nag-venture into farming. Nakita ko din doon, nakatulong din sila lahat sa akin on how to set up, how to you know, to have the knowledge in farming. Yun, sir. Miguel, how old are you? I'm 32 years old. Turning 33 na this year actually. Okay, relatively young para sa mag full-time as a farmer. Yes, sir. Why? Well, actually, may iba kasi gusto mag-farming after retiring eh. So parang naisip ko bakit di na, madami kasing kailangan pakainin eh. We have a lot of Filipinos to feed. We have a lot of communities na kailangan nating provide ng pagkain. When it comes to business, usually naiisip nila, magtayo tayo ng kainan, magtayo tayo ng ano. So naisip ko, bakit hindi tayo magtayo na source ng where people get the produce, which is farming. Ang na-encounter ko, sir, sa kamatis, yung bigla na lang dumping off. Pineapple, ayaw mo? Pineapple, i-explore ko din, sir. Na ano. Ito yung pinag-aanahan pa namin yan eh. Yun dito, kung anong pwede pang itanim. Ito kasi, you keep on planting. You keep on planting. Yung pineapple, once a year. Maganda tingnan. For, I suggest i-push mo yung Airbnb. Huwag kang matakot dun sa competition. Kasi may kanya-kanyang yan eh. Kailangan ko muna at least kahit pa paano. Promotion lang yan. Ano ka ba? Makapag-build muna ng basic income talaga dito eh. Yun muna ang And eventually, pag medyo lumuwag-luwag na. Mas stable yun ang Airbnb, mga kaysa dito. Sa farm. Hindi kita dinidiscourage Panoorin mo yung meron kaming feature sa Naga. Sila farmhouse sa Naga. Parang ganito din ang setup. Meron din silang taniman, meron din Airbnb. Sila kasi yan eh, parang bahay nila yon. Binild na ng bahay nila during the pandemic. Tapos may nakakitang friend, picture, tapos shinare sa ibang friends, nagtatanong kung pwedeng mag-overnight. Doon siya na word of mouth na lang sa pictures na Actually, ganda nga yan. Yung tent ko doon sa baba, once na ililipat ko siya sa taas. Parang gagawin ko na lang ng platform na merong bonfire. Kung gusto mong gawin mo, it's really a farming. Yung vibe mo, farming talaga. Ganito. Tapos may accommodation ka lang na
mga overnight, mga ano. Pero minsan pag ano, ang ano ko naman dyan, pag kunyari tanghali, walang ano, sobrang init. Mainit. Mainit talaga, sir. Eh, doon di ako nakakatagal sa tent eh. Pag mga alas... kasi tent. Oh. Kung structure talaga. Gusto mo, dapat ang tent mo sa ilalim ng puno. Eh, dito mga... Meron, ito pang side na yan, sir. Taas pa yan? Mataas pa yan. Hanggang taas pa yun? Yes, sir. Hanggang doon sa may, ano, cell site. Anong cell site yan? Globe, Smart. May signal dito, sir. Hindi sa'yo yan? Hindi. May ano lang dyan, portion na, ano, although kailangan pa i-resolve na nag-overlap lang. Pero sa'yo yun? Maliit lang na part ang nakain. Kaya ano, kahit pa paano, may internet na dito, meron ng ano. May internet ka? Maganda na sa guess mo yun. Bago-bago pa lang talaga, sir. Kaya ano din, eventually talaga pag ma-expand natin to other Maganda to. Maganda to. Presko rin hangin dito sa pagkamaga. Ito kung kumita ka, pang-maintain mo sa mga tao. Ang pinaka ano talaga, sir, ang pinaka pang OPEX yung papaya. Yung papaya. Yung papaya. Ito pang bukas ulit ng isa pang taniman. Pang sa patubig. Actually, mabigat kasi meron kahit pa paano may makikita na so magkano ko lang ng isa habang papalaki yung ano yung mo, mga taniman. Dagdag ka. Maganda siguro yung mga ano mo. Yung accommodation mo naka-scatter siya, hindi siya yung in one place. Hindi siya yung in one place. So may kunyari pwede dito sa side isa na dito, ganyan. Isa doon sa taas. Nakakalat siya. Na ano. Hindi siya Although din dito kasi, sir, since maraming paligid ng mga bahay-bahay, pag weekend, medyo okay. Rinig hanggang dito. Talaga? Diyan, pagbaba niyan, highway na yun eh. Highway ba yan? Parang yung kalye na sa Barangay Road. Barangay Road lang? Kaya medyo maingay na pag weekend. Sunday. Anong ingay? Medyo okay nga, sir. Okay. Kaya parang nung time na sabi ko, naku, baka mamaya pag pinustro ko yung Airbnb, magreklamo, gawa ng weekends pa naman yun. Weekends pa naman sila dito weekends pa naman ng Saan ka kumuha ng mga tao mo? Sir? Saan ka kumuha ng mga tao mo? Actually, dun sa sa kabilang side. Malapit kina Kuya Paeng. Doon ka kumuha? Although dapat ang dito, pag nagka-barracks na, mag-stay in na sila. Kasi yung mga protocols namin. So, nauwian pa yung mga yan? Uwian pa. Na Kasi may times mag-spray ka ng... Recommended ni Paeng yung mga yan? Yung isa. Pero usually, na lang yan, nakikita ko naman throughout 4-5 months kung paano magtrabaho yung mga tao eh. So, meron talagang dedicated, meron talagang lang. So, paluwas ka pa ng pera ngayon? Actually, paano pa? Pero hopefully, ito baka na to eh. First week of December na yung kamatis. Timing ka ba? Medyo pasok pa. Although kasi wala nang dumaan na bagyo. Kaya medyo pababa na rin yung presyo ng mga goods, ng mga gulay. Pero ganun talaga, sir. Tanim na ng tanim na Ube ayaw mo? Hindi ko pa na-explore. Dapat kamote. Kasi ang target namin nun, meron kaming long-term crop, meron kaming mid-term tsaka short-term. Ang sitaw natin yung short-term. So, para continuous, meron kang aanihin, meron kang dapat na-try namin. Kaya lang yung mga cuttings kasi, kukunin ko dapat kina Kuya Paeng, hindi pa tapos sa kanya. Sabi ko, Kuya Paeng, ako dito. Tanim muna ako ng iba. Kaya nag-recommend siya muna ng mga kamatis. Titingnan namin yung actually titingnan ko yung history ng presyo based doon sa, di ba may mga trading post.
Yan, tinitingnan ko yung history ng presyo. Kung ano ba yung okay na itanim. Hindi mo Hindi rin. predict na. Hindi na. Hindi rin, sir. Naku, hindi pa pwedeng mahirapan ka niyan kung lahat i-diversify. Oo, dapat mag-ano ka. Dahil nga peste, tapos yung ano pa. Kaya hinati ko muna. Ano to, around 3,500 kamatis. Tapos sa sili around 1,300. Itong siling sigang 1,200. Mga ganun. Laki rin ang ginastos mo dito. Ang pinaka-ano talaga, sir, yung ano land prep. Land. Land prep. Yun ang pinakakain ng... Nagmano-mano ka ba? Meron akong rotavator, pero kasi yung pagpa-plastic. Kasi nung time na yun, ang lakas, ano na yung ulan. Grabe na yung ulan, malagkit na yung lupa. Kaya talagang hindi lahat na na rotavator. So yun ang medyo kumain talaga na. Maganda to. Ayan. Maganda to. Kamoting kahoy. Hindi, kamote. Kamote. Yung talbos. Ay, may nakapagkwento nga sa akin, sir, ng ganyan. Maganda yan. Pati talbos ng ampalaya, talbos ng Pero mas maganda to, walang peste. Ampalaya may peste pa eh. ano yung walang The more na tinatalbosan mo yan, the more na dadami gumaganda. yung dahon. Parang pruning lang sa sa kamatis. Pag pinrune mo yung baba, sa taas Tapos ako, I suggest, seryosohin mo to. itong kamote, sir, Seryosohin mo to. na hanapan ko ng pwesto dito. Minsan umaano yan eh, minsan yung 10 gano'n, umaabot ng 10 pesos. Talaga. Tapos low maintenance, wala kang Plant and forget. Maintenance mo is to harvest. yun na talaga. Yan ang maintenance mo. Pero dami mo no, pwede ka na kumuha ng cuttings mo. Mag-bed ka. Ay, baka pwede kong i-ano dyan sa Mag-bed susunod ka. ng mga Ano ka, try mo. ng kamote. Sige, sir, silipin natin Totoo yung yan. Totoo yan. yung sa kamote. Tsaka din madalas din, madami rin nag-aanap ng Ang ano talaga sa'yo, dapat marami ka. Na konti-konti lang. Kung ang market mo ay within the areas lang, yung mga bumibili lang, dapat. May naghahanap na nga ng talong. Sabi ko, sige po, isunod na Unti-unti. talong, okra. Unti-unti. Yung Yun yung tamang business model kung yan ang gusto mo. Pero kung gusto mong dala ka sa palengke na Antipolo, yan, monocropping. monocropping ka. Maramihan ka na. Actually, may mga kausap na rin ako sa Marikina, Commonwealth. Nakita ko, mukhang dito palang ubus na. Kaya, mga gastos din yun pati yung dito transport mo. Unless silang kukuha dito. Swerte na rin kasi may Okay na mga, yan. Little of everything. mga biyahero na dito lang talaga sa area. Oo. Ganda. Sabi ni sir, mag-ano pa ako dagdag pa ng papaya Hahanapan Sino ko. buyer mo? Yung buyer din ni Sir Okay. Paeng, Kuya Paeng. Mga taga dito rin. Antipolo lang, dinadala. Mga Yung mga kaklase din ako nag-start na rin sa Quezon, sa Batangas. Ano bang course mo ng college? Export management. Sa Binild? Export management, sir. Nakarami na rin ng industries. Kumbaga, sabi ko, parang mas masarap buhay dito sa bundok kaysa sa Maynila. Ipatry mo doon sa mga friends mo, unti-unti dito. Actually, meron na akong ilang mga friends ng mga sister ko, ng brother ko na nakapag-stay na rin dito. Gusto na nga bumalik. Sabi ko, teka, ayusin ko muna yung pag naayos na. Ang lang talaga yung pag-rotovator na hindi tataob. Ang inano namin dito, sir, inabot din kami ng halos 2 buwan na land prep lang sa lahat ng mga
Ito dalawa. Tapos yung may kamote na para sa laman naman. Ano lang to? Sa... Pagtalbos tayo. Ano lang yan sa caretaker. Kanya. Ay, sige, ano ka lang dyan ng ano. Pang ulam-ulam. Pang ulam-ulam, sir. Ito yung tangke mo? Yan. Around maliit lang. 2,000 liters lang yan eh. Hindi niya kayang supply dito lahat. Kumbaga nag-aabot yung refill. Tsaka yung... Saan nagagaling yung tubig? Sa deep well. Merong deep well doon sa baba, tinutulak pa pataas dito. Hindi kaya nung motor yung ano, yung requirement dito. So, kailangan na mag-upgrade to mas mataas na flow rate. Dahil sa dami ng tanim. Yan pa, ano? Luwang pa. Meron pa dun, sir, sa kabila. Kaya lang, hindi ka pa rin napupuntahan. Masukal na masukal pa eh. Saan banda? Kumbaga, dun sa kung saan tayo kanina, may valley dun sa other side. Medyo meron din dun. Pero alam mo na yung mga, ano mo, end ng property alam na, mo? sir. Yes. Na ano. Yun din ang ano, security ng lugar. So, isa pang yung mga yan, sa'yo pa yan? Yung mga puno na yan? Actually, yan sir, yung mga nandito lang sa may bungad, yung may mga puno ng antipolo ata, yung dyan, hanggang doon pa. Kaya marami ring ibon dito kasi madami pang puno. Ito na lang yung lugar na madami pang puno dito eh. Doon na sa kabila, wala na, kalbo na. Ang ano. I-push mo yung ano, tuwisan. Huwag mo nang isipin yung ano, huwag mong isipin yung malaking market. Kasi yung malaking market, marami rin competition. Nag-zero in ka lang doon sa mga yung KKK. Oo, yung kaibigan ka nilala. Yung you think ano, ma-appreciate yung ganito. Doon ka lang muna. Yun na yun. Yun na yung ano mo, yun na yung focus mo sa marketing mo, sa strategies mo. Kahit isa nga lang muna eh. Para masimulan lang. Pag umaga rin dito, medyo meron pang ano to eh. Parang hamog. I think mas mai-enjoy ng tao yung farming ng mas maaga. Dahil, yun nga, you get to spend time with nature. At the same time, mabagal lang oras sa farming. For example, yung papaya, akala mo hindi tumutubo. Pero pag di mo nakita ng mga 3 days, lumaki na yung ano, papaya, bubunga na, mga ganyan. May adjustment ka ba? Kasi, di ba, laking city, bata pa, di ba? Paano yung life na yun? Biglang mag-shift ka, ano? Well, to begin with kasi hindi naman ako more on, I only have a close circle. So, kami, simple lang naman kami as mga friends ko. We don't really, you know, yung ibang kabataan kasi, party, ganyan, weekend, night out. Kami, simple lang kasi kami. So, hindi naman ganun kalaking adjustment for me. And mostly my friends visit me here. Mas natutuwa pa nga sila. We get to, you know, enjoy the nature. Tapos, kwentuhan lang. Ganun lang naman kasi kami. Simple lang. When it comes to ano naman, may internet naman tayo. So, we're still up to date with what's going on in Metro Manila, around the world. So, kahit pa paano, basta may internet, you get to get news, you get to, to get the news. So, wala naman masyadong malaking adjustment. Alright. Anong nakikita mo dito? Magiging sustainable ba para mag-start ka pala ng family mo, di ba? Single ka pa, di ba? So, you think yung pangangailangan ng isang pamilya ay naibibigay ng farming venture mo? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.